Of course, sir, any election for any position is always controversial, and the same can be said sa Senate presidency. In the last few days, may mga nababasa tayo about certain issues being raised about you regarding the budget, regarding flood control. How would you respond to those? Madali namang sagutin basta may nagsasalita. Ang hirap makipagdebate kay sources, RG. Mahirap makipagdebate kay Anonymous. Pero having said that, in my 27 years in Congress, I have not been known for that. Yung mga ganyang issue at walang napukol na ganyang issue sa akin, kaugnay niyan. Pangalawa, sabihin mo ng yung figure na nilalabas nila na ginalawa daw ng Senado ay totoo o malapit sa katotohanan. 150 billion over a 6.3 trillion budget is only 2%. Ibig sabihin ba nun, perpekto yung budget na ginawa ng executive at 2% lamang yung pagbabagong ipinanukala ng mga senador? Tiyak ko na higit doon yung amendments na pinanukala ng mga senador. At gayon din ng Kamara. So it's a misnomer and it's simply an accusation associated with the current political climate. Yung ingay sa politika, ika nga. Dahil na rin, magkakaroon nga ng eleksyon at halalan sa Senate President. Pero hindi ako bababa sa level nila. But ang binupunto kasi nila doon is yung tungkol doon sa flood control. Now we're in the midst of several severe flooding again. I mean, what do you make of this? How do you view this? Issue yan sa buong budget. Issue yan sa buong budget, hindi lamang ng taong ito, pero pag nagdaang taon din. Pero hindi yan issue laban sa Senado. Tingnan mo na lamang sa Kamara kung anong mga panukala nila. Bakit ba nakatuon ang pansin nila sa Senado? Napakaliit lamang naman ng mga panukala ng Senado kaugnay sa bagay na yan. Mas maraming tiyak ko ang mga panukala ng Kamara kaugnay sa infrastructure na nakita na natin sa mga nagdaang panahon. At yan nga yung naging issue. Nakakatawa nga, pilit nilang pinapasa sa amin at sa Senado ang bagay na yan. Thank you for watching. See you on my next video.